Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagsuporta at panonood dito sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa issue ng bansa at issue ng ating lipunan. Ang ating tatalakayin sa videong ito ay continuation pa rin doon sa ating volleyball series na kung saan is napag-usapan natin doon sa ating previous videos yung pagkapanalo ng Team Alas dito kontra sa Australia at kung saan is nagtapos nga bilang bronze medalist yung ating koponan na na-sweep natin in 3 straight sets yung Australia. Now, after nitong AVC Cup is meron na namang kakalabanin itong ating Team Alas at napag-usapan natin doon na kung saan itong makakasagupa ng ating kupunan is itong kupunan ng Vietnam. Okay, so isang malakas na team po ito at ito yung ating sasagutin dito sa ating video na kung saan ano ba ang dapat gawin ng ating bansa para matalo itong napakalakas na team ng Vietnam. And actually, meron rin tayong balita na kung saan itong si Coach De Brito, itong kasalukuyang coach ng Team Alas is ino-offera na po sa ibang bansa. So, pinag-aagawa na siya after nitong historical na pagkapanalo ng Team Alas. And ayon sa ating nasagap na balita na itong si De Brito is inoferan dito sa isang Chinese na team. And also, dito sa Team Alas naman is merong increase sila ng 65,000 yung kanilang salary. So napakalaking blessing, inuulan ng blessing ngayon ang Team Alas. At ating ang napag-alaman na kung saan is marami na po ang gustong mag-join dito sa sa Team Alas na kupunan na kung saan kung gusto daw ng dito sa PVL, ang sabi ng PVL is kung merong kailangan na team na i-pull out mula sa PVL para i-join dito sa Team Alas para lumaban sa ibang bansa is okay lang. So nagpahayag na ng suporta yung bawat team dito sa PVL para assist or tumulong just in case kinakailangan yung mga tenured na mga players ng ating volleyball. So magandang balita po ito at magandang progress dito sa ating kupunan sa Team Alas. But anyway, kumpirmado na rin na maglalaro itong si sasali itong si Bella Bilen at si Alyce Solomon kasi nung nakaraang game is hindi sila nakalaro kasi katatapos lang ng UAAP at meron daw silang mga minor injuries and syempre napapagod at nagpapahinga rin sila. So, ano nga ba yung dapat gawin ng Pilipinas para matalo itong Team Vietnam? Kasi kung ating matatandaan nung mga nakarang taon is nung time pa nila nila Valdez, nila Jaja Santiago is natalo na natin itong Vietnam and nakauwi rin tayo dati ng bronze medalist dito sa sa SEA Games. Natalo natin yung Vietnam in 5 sets. So, after nun, ang sabi kasi ni Gia is kapantay lang natin ang Vietnam pero noon po yun. Ngayon is nag-level up na yung kanilang game kasi yung Vietnam ngayon nakikita natin is matatangkad and meron rin silang alas na sa kanilang kung saan ito yung bumubuhat sa kanilang team. Isa na nga dito itong si Tuyen at itong si T4. Pero marami po ang nagtataka dito mga kapolitika na kung saan itong si Tuyen is baka nga lalaki daw talaga ito kasi parang lalaki naman talaga siya kumilos at yung kanyang tindig parang lalaki daw. So marami daw ang nagsasabi kasi doon sa Indonesia naging controversial na ito dati na yung sa FIVB is marami na ang nagreklamo na kakaiba daw talaga itong kilos ni mga nang kung sino yung nakasubaybay sa inyo dito sa Team Indonesia is after noong pagprotesta kasi dinala na doon sa FIVB yung reklamo na kung saan ipatest itong si mga nang kasi ang sinasabi nila is para daw lalaki only to find out na nung ititest na sana siya is nag-retire siya bigla. So napakalaking controversial po yun and sana ganito din ang gawin dito kay Tuyen kasi kakaiba talaga yung kanyang lakas at yung marami ang nagsasabi na ito daw ay lalaki pero marami rin magtatanggol na siya daw ay ganun lang daw talaga siya pero babae daw talaga itong si Tuyen. But anyway,
ano ba yung mga steps na dapat gawin ng Pilipinas para matalo kasi napakalakas na po ngayon ng Vietnam at sila ngayon nag-champion sa ABC Cup. So yung naiisip natin dito base sa ating analysis is dapat magkaroon tayo ng mahabang span sa ating training. And napag-usapan natin doon sa ating previous video na kung saan kahit yung mga ibang bansa na malalakas na team, especially itong sa Europe, itong even sa Brazil, kung inyong makikita is pare-pareho lang yung mga team na lumalaban sa kanila yearly dito sa mga international competition. Okay, at ito kasi ito yung susi para talaga makuha ng coach yung chemistry ng mga players, na kung saan is dapat hindi pa palit-palit ng players. Ito kasi yung naging problema dito sa ating kupunan. At maraming nakakapansin din na kung saan bakit taon-taon is iba-iba yung mga players natin, at yung kasi naiipit din yan sila sa pag may mga games sila dito sa PVL or dito sa local na palaro, is naiipit yung mga dapat nasasali dito sa national team. So yun ang naging problema, and which is dapat masolusyonan yun ng PNBF. And actually, aside dito sa mahabang training, ay dapat wag rin tayo papalit-palit na mga players. At doon nga sinabi na natin na kung saan itong sila Bella Belen at itong si Alyssa Solomon is nag-commit na po na sila ay maglaro dito sa sa national team. So and advantage po ito kasi itong si Solomon is nasa 6'1 ata yung kanyang height, at panlaban natin dito kay Tuyen at kay T4 kasi matatangkad sila, mga 6-footers din. And mas okay sana kung kasama dito si Lapot kasi nasa 6'2 din ito si Lapot, so pang block natin dito sa matatangkad na mga players ng Vietnam. And pangatlo sa ating nakikita dito is kailangan talaga ng teamwork at chemistry din, kasi kahit gaano pa kalakas yung mga players dyan sa loob ng court, kung wala namang chemistry at walang teamwork na ipapakita yung ating team, is wala ring mangyayari, and hindi mako-convert sa points. At isa rin dito mga kapolitika is dapat yung bilis. Importante din po yung bilis ng mga players. For example na lang, halimbawa natin itong Japan. Itong Japan, hindi naman mga katangkaran yung mga players nila, pero mabibilis po sila kumilos at listo. So yun ang isa sa mga kinakailangan din ng mga players natin, yung bilis dito sa loob ng court. Kasi kahit hindi naman uniform yung katangkaran ng ating mga players, meron tayong mga tatangkad, meron ring mga maiiksi katulad nila Rondina, nila Laura, hindi masyadong matangkad. Bawiin na lang sa bilis siguro, no? Okay? But advantage pa rin talaga kung matatangkad yung mga players natin. Just like yung mga Brazilian, mga mga 6-footers, dapat ganun din yung yung mga players natin. But again, wala naman tayong choice. Dalhin na lang talaga natin sa bilis sa paglaro. And isa rin sa mga nakikita kong problema dito sa ating national team sa volleyball is yung of course yung pondo. Okay, para ganahan din naman maglaro yung mga players natin, is dapat yung gobyerno maglaan talaga ng malaking pondo dito. And marami na nga ang gustong mag-sponsor dito sa Team Alas. So isa po itong magandang progress at magandang balita para dito sa ating sa ating kupunan, na kung saan maraming mga private companies na gustong nang magpondo dito sa Team Alas. Okay, kasi karangalan din yun ng ating bansa. And kung malaki yung pondo dito sa mga players, maiengganyo rin yung mga magaling na players na maglaro dito sa ating bansa, instead na pinopolitika yung ating national team, just like what happened dito kay Jaja. Kasi may opportunity siya dito sa ating bansa, but ang problem is maliit po yung bigayan. So grinab niya na yung kanyang opportunity doon sa Japan, at doon na nga siya naglaro, at may napapabalita nga na kung saan is lalaro na itong si Jaja sa national team ng Japan. Hindi pa naman kumpirmado, yun lang yung mga usap-usapan. Okay, so yun dapat ang gagawin ng ating gobyerno. Mag-invest tayo dito sa ating mga players kasi meron talagang potential. Yun ang nakikita ko. Okay, so agree ba kayo dito mga kapolitika? Kung meron kayong opinion at suggestion or inyong reaction dito kung ano ba talaga ang gawin ng Pilipinas para matatalo natin itong powerhouse na Vietnam, kasi malalakas talaga ang mga players natin compared malalakas yung kanilang mga players compared dati. So yun dapat ang paghandaan ng ating bansa. So yun lamang mga kapolitika ang ating update dito sa nangyayari sa
ating volleyball dito sa ating national team na Team Alas. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Please comment down below at maraming salamat sa iyong pagsuporta at panonood dito sa ating YouTube channel.